Ito, gustong-gusto ko itong bigyan ng komentaryo, ha? Ito, nakakagalaiti na ito. Mila Tebes at Degamo sa special election sa Negros Oriental para sa nabakanting posisyon ni dating Congressman Arnulfo Tebes. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Why we would like to Misis na si Pamplona Mayor Janice Degamo, pinsang buong si retired Colonel Ray Ragay Lopez, at pamangking si Seattle Mayor Fritz Diaz. Ang sabi, no? Ayan. Anong masasabi mo, Coach Oli? Pattern. Look at the pattern ng pag-uugali ni Janice, ni Fritz, at kung paano nila hinandle tong kaso na ito. Second, time will reveal. Tamang-tama si Tebes. Tama ang sinabi ni Tebes. Wala silang pakinabang sa pagkamatay ni Degamo. Alam mo, nung napanood ko to, sabi ko, ito opinion ko lang naman. Kasi hindi para sa akin maghusga kung si Tebes nga ang pumatay or inosente siya. Hukuman po ang magdidesisyon niyan, wala sa akin. Ang sa akin lang, parehas ni Bantag, dumaan sa due process, magpakita kayo ng forensic evidence at wag gawing politika itong mga kaso. Kasi nga sabi, ang inosente, ang akusado ay inosente until proven guilty. An accused is considered innocent until proven guilty. At hindi ko nagugustuhan yung tabas ng dila ni Boying Remulla. Kay Bantag pa lang, inulit pa kay Tebes. So kung sila man ay talagang guilty or not guilty, it's not for me. Ang ipinaglalaban ko dito yung proseso. Pero yung nangyari ito, nung napanood ko tong balitan to, sabi ko, shoot sa banga. Malamang-lamang talaga ito. Inosente si Tebes. Kita. Alam mo, ang dami nagko-komentaryo sa akin ito. Mine-message ako. Coach Oli, panuorin mo to. Inosente rito si Tebes. Kasi kitang-kita, sila yung makikinabang sa pagkamatay ni Degamo. Walang pakinabang si Tebes dyan. Walang pakinabang ang mga Tebes sa pagkamatay ni Degamo. Lumalabas ngayon, sila ang may posibleng pakinabang. Hindi lang yan. Galit na galit sila sa STL. Ngayon, na kanino STL? Sino ang nakikinabang? Again, time will reveal. Kasi ang tao, hindi mo kayang itago ang kabulastugan. Lalabas at lalabas yan. Yung motibo, lulutang yan. Makaanak sila ng pinaslang na dating governor ng Negros Oriental na si Roel Degamo. Sila matutunog na pangalang magtatapat-tapat sa pagka-congressman ng 3rd District ng probinsya. Sa akin lang, ha? Well, siguro magkakaiba tayo ng pag-unawa sa respeto. Pero sa akin lang, dapat nirespeto muna nila. Yung pagkamatay ni Degamo ay hindi biro kasi talagang hindi naman dahil sa sakit. Alam natin lahat yan. Binanatan sa bahay. Talagang grabe yan. Ako talaga naniniwala ako. Pag sa bahay ka binanatan, medyo talagang sa batas nga aggravating yan eh. Tataas pa parusa mo. So matindi talaga ang pagkakadali kay Degamo. Sana man lang nirespeto nila. Ito na si Degamo na after niya namatay, NIR ba yan? Biglang na-approve. Pagkamatay na pinalitan agad. Tapos, eto kayo, yung kaanak, pinsan na, di ba? Pinsan. At itong asawa mo,
Sila ngayon na magtatalo-talo para kuhanin yung posisyon na pinagbibintangan ninyong pumatay sa'yo, kay Digamo. Tapos magtatalo-talo kayo. Sa akin, sana binigyan ng respeto yung patay. Yun lang sa akin eh. Dapat may mga bagay na hayaan nyo na. Sa ikatatahimik ng pangalan. Ikakatahimik ng pangalang Digamo. Sila-sila. Asawa at pinsan o kamag-anak nagtatalo-talo dahil sa posisyon. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi, di ba? Seriously. Kamamatay nung tao kasi ngayon nagtatalo kayo sa posisyon. Parehas niyang mga kamag-anak yung mga yan. Aurea Haway, maraming salamat po. Nagpa-member siya. 6 months na siyang member. Thank you, Aurea Haway. Sinong nakinabang? Oh. Yung totoo, sinong mukhang nakikinabang ngayon? Tebes ba? O yung kampo ni Janice sa pagkawatay ni Digamo? Kayo na sumagot niyan. Sa special elections na gaganapin sa December 9. Wala pang pinal na magiging kandidato. Sabi dito ni Antonio Jr. kasi wala silang pakialam sa patay. Kaya nga, saan pinalagpas muna ng 1 taon, 2 taon? Ayaan nyo muna. I mean, mayor ka na eh. Makikipagtalo ka ba dun sa pinsan? Grabe sa ganid. Alam ko may gumawa niyang sekretary. Congressman ata o gobernador, gusto pa sekretary. Ang Pilipino, ganid sa power, no? Ito ay isang halimbawa na talo-talo tayo. Walang kamag-anak. Basta yung power na yan, akin yan. Pag lumingon ka, akin ka. Ganon. Pag may oportunidad, kahit nakakahiya, kahit lalabas walang respeto, kukuhanin. Ayaw mo pa ng mayor? Ito naman. Bakit? Pag congressman, may MOOE, may extraordinary funds. Malaki ba? Malaki. Napakaingay kasi. SAS! Pakibanatan mo nga. Ayaw ng mayor, gusto congressman. Ayaw ata ma-audit kasi ang congressman hindi nagpapa-audit. Extraordinary funds. Kaya nakikiusap na si Corner Lopez kina Mayor Digamo at Mayor Fritz na magparaya na. Dahil ako ang lumaban para sa aming grupo. So ang sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run this time. Matatandaang nabakante ang pwesto matapos ma-expel o matanggal noong Agosto si dating Congressman Arnie Teves Jr. na umano'y utak sa pagpatay kay Governor Digamo. Dati nang nakalaban ni Lopez si Teves sa pagka-congressman. Kinwestiyon din ni Lopez ang umuugong na pagtakbo ni Mayor Janice sa distrito, gayong taga 2nd District at nabiyudang alkalde. It's Type ko yung suot mo, Johnny. actually a betrayal of public trust dahil pinapanalo kang mayor tapos tatalikuran mo yun. Ang nakita ko dito dahil Ay, may punto siya. Pinapanalo kang mayor, tas tatalikuran mo dahil may another opportunity. Better opportunity. No? Kaya yung sinasabi ko, meron ako naririnig ng mga vloggers na nakikisaw-saw. Sabi nila, respetuhin nyo naman yung namatayan. Talaga? Kami pa ang hindi rumirespeto? Look at this. Sino hindi rumirespeto? Di ba? Mamatay nung tao, makikipagtalo-talo kayo dyan.
May posisyon ka na, mayor ka na. Panindigan mo na yan. Huwag ganid. Huwag ganid sa power. Nabihira naman. Darating at darating din yung MOOE sa'yo na hindi na-audit, na hindi pwedeng i-audit. Kasi Congress ka na. Eto talagang in my opinion, okay, ang maghuhusga rito ay ang Korte Supreme, ang hukuman, ang korte, ang maghuhusga kay Tevez o kay Bantag o sino man. But ito sa akin in my own opinion. Dahil sa balitang ito, malamang-lamang talaga sa akin yan. Inosente to si Tevez. Wala siyang panalo. Yung posisyon na wala sa kanya. Yung STL na wala sa kanya. Isipin mo. Ha? Ang laki pala niyang MOOE na yan. Ang laki na natatanggap ng mga congressman dyan. At alam natin, malaki rin ang kitaan sa STL. Sa laki ng kinikita ni Tevez, pagpapapansinin, kaya sa tingin ko, nang dahil sa MOOE na yan, maiisip ng tao, inosente si Tevez eh. Kasi ngayon, alam na natin, ang laki ng kitaan dyan eh. Bakit niya pa kailangan gawin, di umano kay Digamo yun? Walang karason-rason. Alam niyo sa batas, ito alam na mga abogado to, bagamat di ako abogado, importante po ang motive. Ang motive, ito po ay hindi ka pwedeng maakusahan dahil sa motibo. Pero ang motibo po ay lead. Lead kung sino ang talagang gumawa ng krimen. Tingnan mo ang motive. Sino ang may motibo? Sino ang makikinabang? Malinaw na malinaw yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinong nakikinabang? Sino ang gustong makinabang? Panalo na ang Tevez eh. Hindi na nila kailangan gawin yan. Kung bagat, Sara ka na eh. Sinong makulit? Yung gustong talunin si Sara. Naintindihan nyo po? Ito, walang connection sa patayan ha. Sara ka na eh. You just go with the flow and you will win president for 2028. Sino maingay dyan? Sino makulit? Sino maraming gimmick? Yung gustong talunin si Sara. Sino yung may sinasabi sila na meron pa raw acting para lumakas ang views, para kuhanin kay Sara yung number 1. Sino makulit? Yung nasa ilalim. Eh, nasa Tevez na lahat eh. Sila na dyan eh. Sinong gustong kumuha na posisyon ni Tevez? Ng mga Tevez dyan? Sige nga. Posisyon, STL, MOOE. Na kanino ngayon? Ngayon, pagtatalunan nila yung extraordinary funds. Handang talikuran ang pagiging mayor para makuha ang extraordinary funds. Ganun. Ay, naku kayo. Kapal. Hindi ako bumibigay kay Mayor Fritz. So, ngayon, ang finifill nila is si Mayor Digamo. So, ang ano nila, give daw si Mayor Fritz in favor of So, ang gusto Mayor nila, ang Digamo. binabata nila si Mayor Fritz para labanan to. Hindi siya bumibigay. So, si Digamo na daw, si Janice. Para Digamo. May PT something. May PT. Siya, alam mo na. In short, gusto talaga yung posisyon. Grabe, no? Gagawa ng paraan. Parang mahirap na sitwasyon kasi nasa 2nd district siya. And in fact, I think bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Ato.
Finish na. Basta sumali talaga to si speaker. Ano, nabababoy. Hindi kasi yung usapin. Oh, pumasok si speaker. Ano sasabihin niya? Magbigay na raw kay Janice. Wow. Bakit? Ano ba pangalan ng isa? Hindi mo kayang hawakan? Anong pangalan? Si Sir, hindi mo kayang hawakan sa leeg? Kasi pag nanalo si Janice, pagdating sa Congress, 1 point na naman sa'yo. Lahat na naman ang sabihin mo, susunod sa'yo. Hawak mo na sa leeg. Tapos tahimik kayo sa MOOE. Tahimik kayo sa extraordinary funds. Diba? Pagkamatay ni Digamo, kumontra na agad to si Tamba. Kinokontak nga daw eh. Bigyan siya ng pagkakataon makapagsalita. Hindi pinayagan ni Tamba. Tapos, si Tamba ang humalili habang wala pang congressman sa distrito ni Tevez. Oh. So, in short, for a while, ang nakinabang si Tamba. Pero syempre, kailangan magkaroon ng special election. So, para patuloy siya makinabang, yung hawak niya, which is Janice. O, para tuloy-tuloy ang ligaya. O, di ba? O, ngayon, una pa lang, kinestyon na ito ni Tevez. Now, look. Si Tevez hindi nagsasalita. Ngayon. But Tevez is proving himself. Dahil saan? Time revealed. Time will reveal. Kita mo ngayon. Gusto talaga yung posisyon ni Kong Tevez. Kahit tahimik siya, obvious eh. Obvious na obvious. Gusto nila yung posisyon. Martin Romualdez na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. Sino ba ito? Ano ba ito? Hari? Presidente ng Pilipinas? O ano? Ba't hindi mo hayaan tumakbo yung gustong tumakbo? Bakit gusto mong kausapin pagpaubaya kay Janice? Makautos? Parang may pinatago. May pinatago ka, Brad? May mga nakikusap na wag akong tumakbo. I don't know for what reason. Pero ako, hindi ako magpapapigil kahit kanino. Tumakbo ka, sir. Tumakbo ka. Labo-labo na kayo dyan nang makita natin sino ang Sino ang nakinabang sa pagkamatay ni Digamo. Kasi ang pipigil lang sa akin na wag tumakbo yung tao dito sa 3rd District. Wala pang pahayag sina Mayor Janice at Mayor Type ko yung suot nito. Saan kaya bumibili ng damit ko? Hindi. Bakit, Coach? Hindi. Ikaw naman. Hindi ginaano. Talagang ano. Kasi meron na akong nakausap. So, sabi niya. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Kayo na. Kayo na ang humusga. Sabi niya. Babae po sabi niya. Alam mo yung mga arte at pananamit ni Janice ay parang hindi siya namatayan. Ngayon, hindi ko sinasabing sumang-ayon ako sa kanya. Kinikwento ko lang yung binanggit sa akin. Kaya nababanggit ko yung damit. Kaya wag sana kayo magalit na sana irespeto yung namatayan. Hindi po, nirerespeto namin yung namatayan. Ay yung namatay. Pero, sila nga Tinan mo. Kayo na humusga. Pananamit, sa ganito. Diba? Well, again, hindi ko siya hinuhusgahan. Kayo, ang humusga. Tama ba yung nagsabi sa aking babae? Na hindi gawain niya ng isang babaeng namatayan. Kasi sa akin, baliwala. Sa totoo, nung una, hindi ko na pinansin Sa akin kasi, galing ako sa girl group So sa akin, okay lahat ng suot. Huwag ka lang magsuot ng ganyan sa simbahan. No? Pero,
napansin na ng iba, sabi ko, oh, ano, hindi ko napansin. Pero pag babae nagsalita, ibig sabihin, nakaka-relate kasi babae. Oh. Okay, kayo na umusga. Sino sa amin ang hindi rumirespeto? Ha? Fritz sa mga pahayag ni Lopez. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Ang galing ng palusot mo, Janice. Ha? Very convincing. Decision kasi sabi, wag na siyang tumakbo, ganyan-ganyan. Hayaan na yung ano. Hindi daw niya desisyon ng partido. Di nga. Ha? Di nga, hindi totoo. Hindi nga. Ha? Totoo ba 'yan? Para kasing ano parang desisyon ng partido kung tatakbo. Wala ka bang sariling paninindigan? Hindi mo ba pwedeng sabihin, hindi, sige, wag na akong tumakbo. Total mayor na ako. At yan ay kamag-anak ng aking asawa. Hindi naman maganda na ipagpipilitan kong kuhanin yung posisyon na di umano ay sinampahan namin ng kaso dahil siya ang may sala sa pagpatay sa aking asawa. Kaya hindi magandang tingnan at baka isipin pa na may kinalaman kami sa pagkamatay ng aking asawa. So, pasensya na po sa aking partido, babawi na lang ako sa susunod. Maybe next election. But for now, kamamatay lang ng asawa ko, wag ko nang kuhanin yung pwestong na bakante ng akusado doon sa asawa ko. Diba? Hindi, wala ka bang sariling tayo para hindi mo pwedeng ipaliwanag yan sa partido mo? At yung partido mo, batang isip ba? Hindi malawak ang pag-iisip na hindi naman nila matanggap yung ganyang klaseng paliwanag. Unless, gusto mo rin papilit. Di ba nakakita na kayo ng ganyan? Papilit. Hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo. Pilitin mo ako, pilitin mo. Alam to ng mga kalalakihan na, hindi kay Janice kalalakihan. Di ba? Nung kayo nandiligaw, di ba? Pagka kayo ay gumagawa na ng the moves sa inyong mga nililigawan. Kunwari, ayaw pa. Oy! Di ba? Pag ganun pa, paayaw-ayaw pa. Pero sa isip nun, pilitin mo ko. Pilitin mo ko. Wag mong pilitin. Manggagalaiti yon. Try nyo. Huwag nyo i-convince si Janice. Baka mapagalitan kayo. Grabe ang politika natin. Ay, nako, nakakatawa. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Teves na si dating Congressman at Governor Pride Henry Teves. Ano sa tingin ninyo? Ako palagay ko dapat tumakbo si Pride Henry Teves, no? Hindi ko alam Nasa sa kanilang desisyon yan. Pwede rin sa Senado si Kong Teves. Some of them want me to carry the banner. Though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature because I had been there already. Wala naman Explain ni Pride, no? No excuses. Namin niya, wala pa yung interest niya. No? So, siya mismo. Hindi katulad nung kay Janice, ang magdidesisyon dyan yung partido ko. Hugas kamay. Na. daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice, Mayor Fritz at Lopez. It's a free country, no? Just get the requirements. There are requirements kasi. As long as you pass all the requirements, it's a free country. Anybody can do it.
Yan ang sabi ni Pride Tebes, no? Kunin nyo lang yung requirements kasi may mga requirements. Ang tanong, makukuha kaya ni Janice yung requirements? Kasi ibang distrito siya eh. Iba naman yung distrito ni Tebes, ni Kong Tebes na naiwan. O, sabi nga sa katunayan, bumoto pa siya ron. Doon sa distrito niya, na magkaiba sila ng distrito. O. Ang tanong, makuha kaya ang requirements? Pag nakakuha ng requirements, hindi kaya hindi kaya sinuportahan ng speaker? Ano kaya ang drawing ang mangyayari? Pwede kang tumakbo kahit wala ka doon sa distritong yon. You know, we do not have a monopoly of Nananatili namang nasa Comelec control ang Negros Oriental, kasunod ng barangay at SK election. Posibleng palawigin pa ito hanggang sa November 8 para sa filing ng Certificate of Candidacy lang mga tatakbo para sa special elections. Nagbabalita mula sa Ngayon, di ba maliwanag? Sino ang nakikinabang? Sila ngayon ang namamayagpag diyan sa lugar na yan. Talong-talo. Talong-talo si Tebes sa nangyari ngayon. And I don't think Tebes is stupid to do that. Na ang dami niya ng... Panalo na siya sa lugar na yan eh. Nasa kanya na eh. Gagawa pa siya ng ganyan. All along, time revealed. Tebes is speaking the truth. Na ano, hindi sila ang nakinabang. Tingnan ninyo kung sino ang nakinabang. Ngayon, eto na. Galing mismo sa kanila. Sila nagtatalo. Minsan maganda rin pag tahimik ka eh. Talagang ang tadhana, ipagtatanggol ka ng kusa. Mahuhuli yung motibo. Kasi ang may masamang motibo, hindi mo pwedeng itago yan. Lalabas at lalabas yan. Sooner or later, lalabas at lalabas. Sabi ng editor, baka biglang palabasin sa balita na may residency. Yes, ganyan po ang gagawin dyan. Meron siyang residency ron, meron silang bahay doon. Mamajikin yan. Madali lang yan. Inuudyok ka na tumakbo ng speaker? Wow. That is big. Sabi, baka di binigyan ng pabor si Tebes sa person of interest. Sa ano? Hindi ko mag-gets. Actually, dapat na-explain pa nga yung persons of interest na yan. Isa sa motibo dyan, yung mga security, bakit wala? Si Janice mismo, hindi lang naman dito sa ating bansa, lahat naman yan ay dapat yan ay iniimbestigahan. Ultimo asawa, iniimbestigahan. Pati nga anak, iniimbestigahan. Iba lang sa Pilipinas, case closed agad. Yung kalaban sa politika, yun na yun. Kakaiba. Medyo may kakaibang galawan dito yung ating Mabilis kasi ma-case close eh. Doon na lang sa pag-engganyo ni speaker na tumakbo si Janice, alam mong wala na makukuhang hustisya. Kaya naman pala ayaw payaga makapagsalita. Si Kong Tebes sa lower house. Si Janice pala ang type. Hindi siya mahilig sa kalbo. Mahilig siya sa off-shoulder. Ito si speaker talaga. May kakaibang galawan, no? Ferds Katindig Vlogs, shoutout po. Cruz Dolor, sabi niya, selfish ang tawag dyan, Coach Oli. Lorely, plano na nila yan noon pa.
Kaya nakakapagtaka eh. Ha? May kakaiba talaga. Saan ka nakakita na yung patayan, yung security wala? Wala yung asawa doon. Doon pa lang, kaduda-duda na eh. Tapos case closed. Isa pang kaduda-duda, inaantay natin. Tandaan nyo yung sinabi ko noon dati. Noon, ilabas lang yung sinasabi ni Boying Rimulya at ni Janice na meron silang video na katunayan na inaamin ni Tebes na magdidiin kay Tebes na siya ang dumali, pumatay, di umano kay Digamo. Ano sabi natin? Ilabas nyo yan. Forensic evidence yan, scientific evidence yan, makukuha, makikita yung video. Ilabas nyo yan, makikita natin kung totoo yung video o hindi. At kung yan ay totoo at naimbestigahan totoo, si Tebes nga may gawa. Kahit ako, kahit kami na naniniwala sa proseso ng batas, sasabihin natin si Tebes nga yan. Sabi ilalabas. Anong petsa na ngayon? Nilabas ba? Hanggang ngayon, wala pa rin yung video. Tapos, anong gusto nila ang gawin? Patahimikin ang mga vloggers? Wow, wag ganun. Aurea Haway, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Sabi ni Chris TVPH, dinali ang asawa para ibintang kay Tebes. Ngayon lumalabas na ang tunay na motibo ni Mayora. Tatakbo ka lang. Thank you, Aurea Haway. Sabi ni MGM Studio, walang proseso dito. Bullshit. Ang justice system dito sa ibang bansa need scientific evidence as proof of what. MGM Studio, Sapul. Ako, again, look at the pattern. I'm consistent. Sa Jovelyn case pa lang, wala pang isyung bantag. Ano hinihingi ko? Forensic evidence. Huwag niyong pagbintangan agad-agad yung akusado until makalabas kayo ng forensic evidence. Anong nangyari doon sa kaso ng Jovelyn? Napawalang sala. Probable cause pa lang hindi napatunayan. Isipin mo kung kinulong yon. Hindi niya kasalanan. Anong hiningi ko? Anong hinahanap natin? Forensic evidence. Nung kay Bantag, ako nung una, sabi ko pa nga, medyo, naku, delikado. Ha? Alam ni Bantag yan, sinabi ko sa kanya. Pero nung na, kalaun-launan, walang nilalabas na forensic evidence. Puro kwentuhan, puro sabi ng PDL. Ay, papaniwalaan mo yung PDL, kaya nga nakulong yan eh. May kalukuhan yan eh. Hindi ko paniniwalaan yung PDL. Hindi ibig sabihin, mababa ang tingin ko sa kanila. But I would rather see scientific evidence than to believe yung meron ng mga kaso. Consistent, di ba? May pattern. Here comes Tebes. Same. Hinihingi natin forensic evidence. Yung video na nga, yun na yun. Sabi ko, labas nyo na yan. Yan, forensic evidence. Total galing sa bunganga ni Boying. Total galing sa bunganga ni Janice. Sila mismo nagsabi. Meron silang video. Hanggang ngayon, wala pa. Anong petsa na nga? Di ba? Simple. Ilalabas nyo lang yung video. Tingnan nyo ha. Rose Danke, maraming salamat po. Ayan, member siya 18 months, tagal na ha. Thank you Rose Danke. O tularan ng magandang halimbawa, magpa-member kay Coach Oli. Yan, 18 months na siya. Asan ako? Forensic evidence. Ang daming nilabas ni Tebes na baho nila. Marami. Yung ethics committee, baho nung si Tambaloslos, yung asawa niya, etc. Ang daming nilabas. Baho ni
ng mga sekretary, nilabas ni Tevez. Isa lang ang pangbutata kay Tevez. Mawawala ang tiwala ng taong bayan kay Tevez. Mananahimik yun. Ilabas yung video. Sa dami-dami ng nilabas na bao ni Tevez sa inyo, hindi nyo mailabas yung video. Doon pa lang kaduda-duda na kung kayo talaga ay may video. Di ba? Ay sabihin, ito video. Tapos. Tevez, shut up. Ito video. Wala. Bakit? Wala kasi talagang video. Mahilig lang sila magsalita. Yan ang laro eh. Mind conditioning. Kukondisyon nila yung trial by publicity ginagawa nila. And it's very obvious. They did it to Bantag. They're doing it to Tevez.